Alam mo yung pakiramdam na parang may nakatingin sa'yo, pero paglingon mo, wala naman. Akala ko dati imahinasyon ko lang yon. Hanggang sa nangyari tong kwentong to sa akin. Nangyari to nung nakatira pa ako sa isang maliit na apartment sa Maynila. Medyo luma yung building. Pero okay naman kasi mura at malapit sa trabaho ko. Simple lang ang layout, isang kwarto, maliit na sala at kusina. Pero ang pinakaayaw ko sa lahat, yung pinto sa banyo. May maliit na siwang sa ilalim. Tamang-tama lang para magkasya ang isang pares ng mata kung sakaling may sumilip. Isang gabi, pagod na pagod ako sa trabaho, kaya dumiretso na ako sa apartment. Habang nag-aayos ako ng gamit, napansin kong parang may malamig na simoy ng hangin. Tiningnan ko yung bintana, sarado naman. Inisip ko baka guni-guni lang, kaya nagpatuloy ako sa ginagawa ko. Pagpasok ko sa banyo para maghilamos, napansin ko na parang may anino sa may siwang sa ilalim ng pinto. Nag-freeze ako. Inisip ko baka reflection lang ng ilaw, pero habang tinititigan ko sigurado ako, gumalaw ito. Hala baka daga lang, sabi ko sa sarili ko kahit na nanginginig na ako. Lumabas ako ng banyo at sinilip ang pinto mula sa labas. Wala naman. Pero ang kaba ko, andun pa rin. Kinagabihan habang nakahiga ako sa kama, naramdaman ko na parang may nagmamasid sa akin. Hindi ko maipaliwanag, pero ang bigat ng pakiramdam. Tumalikod ako para harapin ang dingding pero hindi ako makatulog. Bigla akong narinig ang tunog ng dahan-dahang pagbukas ng pintuan ng banyo. Hala baka naiwan kong nakabukas, sabi ko sa sarili ko, kahit na sigurado akong isinara ko ito. Hindi ako gumalaw sa kama. Nakiramdam lang ako. Maya-maya, naramdaman kong parang may humihinga malapit sa akin. Lakas loob akong tumingin. Wala naman. Pero pagtingin ko sa siwang ng pinto ng banyo, may pares ng mata na nakatitig sa akin. Doon ako tuluyang natakot. Kinuha ko ang phone ko at tumakbo palabas ng apartment. Dumiretso ako sa bahay ng kaibigan ko at doon na natulog. Kinabukasan, bumalik ako kasama ang landlord. Sinabi ko sa kanya ang nangyari, pero ang sabi niya, wala naman daw ibang tao sa unit ko. Pinilit ko siyang buksan ang lahat ng kwarto at cabinet. Wala nga. Bago ako umalis, tiningnan ko ulit ang banyo. Sa likod ng pinto, may nakasulat na gamit ang matalas na bagay. Laging may nakatingin. Simula noon, hindi na ako bumalik doon. Pagkatapos ng insidenteng iyon, akala ko tapos na ang bangungot ko. Lumipat na ako sa bagong apartment. Mas maliwanag, mas bago, at walang creepy na siwang sa pinto. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko maalis ang kaba. Parang may bahagi sa akin na iniisip na hindi pa tapos ang lahat. Mga 2 linggo pagkatapos kong lumipat, may napansin akong kakaiba. Pag uwi ko galing trabaho, nakabukas ang ilaw sa kusina. Weird. Kasi sigurado akong pinatay ko lahat ng ilaw bago ako umalis. Baka nakalimutan ko lang, sabi ko sa sarili ko. Pero habang nagluluto ako ng hapunan, parang naramdaman kong may nakatingin na naman sa akin. Tumigil ako sa ginagawa ko at nilingon ang paligid. Walang tao. Pero nung buksan ko ang cabinet sa ilalim ng lababo para kumuha ng panlinis, may nakita akong nakasulat sa likod ng pinto nito. Bakit ka lumipat? Natumba ako sa sobrang gulat. Agad akong tumayo at sinarado ang cabinet. Nilakasan ko ang loob ko para hanapin ang marker na ginamit. Pero wala. Ni kahit anong bakas kung paano nakasulat yon. Simula noon, sunod-sunod na ang mga nangyari. Isang gabi, habang naliligo ako, narinig ko ang pinto ng banyo na parang naglalak ng mag-isa. Pagsilip ko sa salamin, parang may anino sa likod ko pero wala naman talaga akong kasama sa bahay. Dumating sa punto na hindi na ako makatulog. Palagi akong pagod at pakiramdam ko, palagi akong binabantayan. Kaya isang gabi, nagpasya akong manood ng mga surveillance camera videos sa phone ko. Naglagay kasi ako ng CCTV sa sala at kusina para mas mapanatag ang loob ko. Pinanood ko ang recording ng nakaraang gabi. Sa una, normal lang, tahimik, walang galaw. Pero pagdating ng 2:00 ng madaling araw, nakita ko ang pinto ng banyo na dahan-dahang bumukas.
Nakita ko siya. Ang lalaking may sunken eyes yung nakita ko dati sa reflection sa dating apartment. Nakasuot siya ng itim na sombrero at nakatayo lang sa gitna ng sala. Hindi gumagalaw. Tapos, dahan-dahan siyang tumingala. Parang alam niyang may kamera. Tumingin siya diretso sa lente. At ngumiti. Ilang segundo lang siyang tumayo doon bago siya humakbang papunta sa direksyon ng kwarto ko. Hindi ko na tinapos ang video. Sa sobrang takot, kinuha ko agad ang gamit ko at tumakbo palabas. Hindi ko na kinuha ang ibang gamit sa apartment na yon. Hanggang ngayon iniisip ko kung paano niya ako natunton. Sino ba siya? Tao ba siya o hindi? At bakit ako? Hanggang ngayon hindi ko pa rin alam ang sagot. Pero isang bagay ang sigurado. Kahit saan ako magpunta, lagi siyang sumusunod. Hindi ko na binalikan ang apartment na yon. Lumipat ako sa bahay ng pinsan ko at pinilit kong huwag nang isipin ang mga nangyari. Pero kahit anong gawin ko, ramdam ko pa rin ang presensya niya. Para bang nakadikit siya sa akin. Isang gabi, habang nanonood kami ng pinsan ko ng TV, biglang nag-brown out. Normal lang naman ang pagkawala ng kuryente sa lugar nila, kaya hindi ko ito ininda. Pero nung tumayo ako para kunin ang flashlight, bigla akong nakaramdam ng malamig na hangin. Hindi ito galing sa electric fan o sa bintana. Iba ang lamig nito, parang nanggagaling sa mismong paligid ko. Ano yon? Tanong ng pinsan ko. Kita ko rin sa mukha niya na kinakabahan siya. Ano bang narinig mo? Sagot ko. Pilit na pinapakalma ang sarili ko. Parang may kumakaluskos sa may kusina. Hinawakan ko ang braso niya at sinabing huwag siyang gumalaw. Dahan-dahan kong binuksan ang flashlight at tinapat ito sa direksyon ng kusina. Sa ilaw nito, nakita kong nakabukas ang pinto ng refrigerator. Kahit sigurado akong isinara ko ito kanina. Baka hangin lang, bulong ko. Pero halata sa boses ko na hindi ako sigurado. Nilapitan ko ang ref para isara ito. Pero bago ko pa magawa, narinig ko ang tunog ng mga yabag. Mabagal at mabigat. Nanggaling ito mula sa hagdan. Pareho kaming napatigil ng pinsan ko. Sa gitna ng dilim, nakita ko ang isang anino na nakatayo sa itaas ng hagdan. Hindi siya gumagalaw, pero alam kong nakatingin siya sa amin. May tao ba diyan? Tanong ko. Kahit alam kong wala. Hindi sumagot ang anino, pero dahan-dahan itong yumuko. Parang nagkakatinginan kami, kahit hindi ko makita ang mukha niya. Labas tayo, bulong ko sa pinsan ko. Tumango siya pero bago kami makagalaw narinig namin ang boses. Mahina, parang bulong pero malinaw. Huwag kang tumakbo, alam kong nandyan ka. Hawak kamay kaming tumakbo palabas ng bahay. Sa sobrang kaba, naiwan namin ang lahat ng gamit namin sa loob. Sa labas, hingal na hingal kaming pareho at tumawag agad kami ng pulis. Nang dumating ang mga awtoridad, sinamahan nila kaming pumasok sa bahay. Sinuri nila ang lahat ng sulok, pero walang kahit anong ebidensya na may ibang tao doon. Ang tanging naiwan ay isang sulat na nakasulat sa sahig, gamit ang alikabok. Huwag mo akong iwan, hindi na ako bumalik doon. Pagkatapos ng insidente sa bahay ng pinsan ko, hindi ko na alam kung saan pa ako pupunta. Kahit saan ako magpunta, parang sinusundan niya ako. Pero hindi na lang ito basta takot. Pakiramdam ko unti-unti na akong nauubusan ng lakas. Hindi na ako makatulog. Parang palagi siyang nasa paligid. Isang gabi, hindi ko na napigilan. Nagdesisyon akong harapin siya. Naisip ko, baka kung malaman ko kung ano ang gusto niya, pwede na siyang mawala. Pero paano? Wala akong ideya kung saan magsisimula. Naisip kong bumalik sa dati kong apartment, sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Kinuha ko ang natitira kong lakas at pumunta roon. Ang luma kong unit ay nakalock pa rin, pero kakaibang pakiramdam ang sumalubong sa akin. Parang mas mabigat ang hangin, mas malamig. Pumasok ako, dala ang flashlight ko. Tumayo ako sa gitna ng sala at nagsimulang magsalita kahit nanginginig ang boses ko. Sino ka ba? Ano bang kailangan mo sa akin? Tahimik, walang sagot.
bigla akong naramdaman ng malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Paglingon ko, andun siya. Yung lalaking may sunken eyes at sombrero, nakatayo lang sa tapat ng banyo. Parang inaanyayahan akong lumapit. Lakas loob akong humakbang papunta sa kanya. Sa bawat hakbang ko parang mas lumalabo ang paligid. Parang hindi na normal ang lugar. Parang ibang mundo na. Huwag kang lumapit, bulong niya. Pero ang boses niya ay parang nanggagaling sa mismong utak ko. Hindi ako nakinig. Tumayo ako sa harap niya kahit gusto nang bumigay ng mga tuhod ko. Ano ba talaga ang gusto mo? Sigaw ko, halos maiyak na sa takot. Ngumiti siya. Ikaw. At biglang nagdilim ang paligid. Pagmulat ko ng mata, nasa ospital na ako. Sabi ng doktor, natagpuan daw akong walang malay sa lumang apartment at buti na lang daw may tumawag ng pulis. Pero ang nakakapagtaka, ayon sa ulat walang kahit anong senyales na may ibang tao sa unit. Ako lang mag-isa. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano ang nangyari sa akin. Ang natitira lang ay ang panaginip na paulit-ulit kong nakikita. Siya, nakatayo sa gilid ng kama ko, nakangiti habang sinasabi, "Hindi pa tayo tapos."